Kanina pa nakatingin sa salamin si Jenny, habang halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Bukas na kasi siya ipapakilala ng kanyang nobyo na si Tristan sa mga magulang nito. Lahat rin ng mga dress niya sa cabinet ay nailabas na niya at naisukat. Ngunit nahihirapan siyang pumili kung alin ba sa mga iyon ang isusuot niya bukas. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago damputin ang cellphone niya na nasa ibabaw ng kama. Muli na namang tumatawag ang kanyang nobyo. Kaagad niya naman itong sinagot nang may kaba sa kanyang dibdib. Mahal? Ania? Kumain ka na ba? Gusto mo bang umorder ako ng pagkain at ipadala ko riyan? Tanong nito sa kanya mula sa kabilang linya. Kumain na ako, mahal. Ikaw ba? Kumain na rin ako. Are you sure? Oo naman. Siya nga pala, love. Kinakabahan ako. Baka kasi hindi ako matanggap ng... Shh! Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag mong isipin yan? Hindi mo kailangang kabahan. Mabait si Mami. And I'm sure na magkakasundo kayo. Napabuga na lamang siya ng hangin at muling humarap sa salamin. Sana nga, love. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi kabahan eh. Alam mo naman na ang layo ng agwat ng pamumuhay natin. Janitress lang ako, samantalang ikaw, owner ka ng isang sikat na hotel dito sa Maynila. Mahal kita, at kahit hindi ka man tanggapin nila Mami at Dad, ipagtatanggol kita, ipaglalaban. Huwag mong mamalitin ang trabaho mo. Hanggat marangal ang trabaho, hindi yan dapat ikinakaya. Tandaan mo yan, love. Magbihis ka na lang kung saan ka komportable. Hindi mo kailangan mag-dress dahil alam kong hindi ka komportable sa ganoon. Okay, love. Basta't ikaw ang bahala sa akin, ha? Sagot mo ako, ha? Of course. I got you. Mahal na mahal kita. Sige na. Magpahinga ka na, ha? Kapag kasal na tayo, hindi ka na magtatrabaho pa. Sa bahay ka na lang at ako ang magsisilbi sa'yo, mahal. Pagsisilbihan natin ang isa't isa. Ganoon dapat. Tugon niya saka siya bahagyang natawa. Oo nga pala. Iingatan at pagsisilbihan natin ang isa't isa. Magsasama sa lungkot man o kaligayahan. Nako, ang OA ko na. Parang wedding vows naman na to. Sabay pa nga silang natawa sa huling sinabi ni Tristan sa kanya. Pagkatapos silang mag-usap, ay pabagsak siyang nahiga sa kama at dinampot ang mga dress na nagkalat doon at niyakap. Tama si Tristan. Hindi ko kailangang ikahiya ang trabaho ko. Kahit janitress lang ako. Dahil marangal yon. E di kung hindi nila ako matatanggap, eh di wag, ang importante naman ay mahal na mahal namin ni Tristan ang isa't isa. Wika niya sa sarili. Saka muli siyang bumangon at iniligpit na ang mga nagkalat na dress sa kama. Kinabukasan, ay maagang bumubusina si Tristan sa tapat ng gate na inuupahan niyang apartment. Nagmadali naman siyang lumabas at naabutan na niyang nakatayo sa pinto ng kotse ang nobyo niya, habang napakaluwang ng ngiti nito sa mga labi. Nakatitig pa ito sa kanya. Kaya naman nakaramdam siya ng pagkailang dito. Bakit, love? Pangit ba? Hindi ba maganda na nakapantalon at white blouse lang ako? Kailangan ko bang magpalit? Umiling naman ito at lumapit sa kanya at marahang hinaplos ang mukha niya. Napakasimple mo at napakaganda mo rin. Manipis na makeup pero nakaka-attract ng masyado. Ay sus, nambola pa tong gwapo kong boyfriend. Ay nako, akala ko okay na ako. Pero bigla akong tinabahan na naman. Relax ka lang, okay? Huwag kang kabahan. Akong bahala sa'yo. Kinuha nga nito ang kamay niya at inihawak sa braso nito. Saka sila umikot at pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Feeling ko naman nangiray na ako dahil sa ginagawa mo. Nakangiti niyang sambit at marahan namang pinisil ni Tristan ang pisngi niya. Rina naman talaga kita eh. Tura nito sa kanya. Saka umikot patungong driver's seat. Let's go? Wait, hinga muna ako ng malalim. Anya, saka natawa sa sariling sinabi. Habang nasa biyahe, ay tahimik lamang siya. Kung ano-anong senaryo na kasi ang pumapasok sa isip niya. Nang bigla na lamang niyang maramdaman ang paghawak ni Tristan sa kamay niya habang nagmamaneho ito. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Huwag kang kakabahan. Nung ako nga ang pinakilala mo sa mama mo kinakabahan din ako noon. Pero ang sabi mo, wag akong kabahan. Kaya sinunod ko yung sinabi mo.
Magkaiba naman kasi tayo ng... Love. Huwag nang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Malapit na tayo. Ngumiti na lamang siya ng tipid at tumango rito. Pero ang totoo, ay mas lalo siyang kinakabahan ng malamang malapit na sila. Ilang minuto lang ang lumipas at nasa subdivision na sila. Hanggang sa huminto na nga sila sa napakalaking bahay. Sinilip niya pa yon mula sa bintana. Ano to? Palasyo? Tanong niya. Grabe sa palasyo ha? Bumusi na nga si Tristan at mabilis na bumukas ang gate. Napahalong-kip-kip na lamang siya nang makapasok na sila sa loob. Paghinto ng garahe ay mabilis na bumaba ng sasakyan si Tristan upang siya ay pagbuksan ng pinto. Napaawang ang mga labi niya nang makitang may 5 sasakyan na nakaparada roon. Ang dami niyong sasakyan na. 3 sa'yo tapos tig-isa ang mami at daddy mo? Oh, love. Yung ibang sasakyan ni Dad nasa bahay namin sa Batangas. Oo nga pala, no? May bahay rin dito sa Batangas. Ibang klase. Ang yaman talaga ng... Naputol ang sasabihin niya nang magsalita ang kasambahay nila Tristan. Tumango naman rito ang binata at inaya na nga siya nito papasok sa loob. Halos mabingi na nga siya sa lakas ng kabog ng dibdib niya. Hi ma'am, si Jeneline nga po pala. Siya yung sinasabi kong girlfriend ko. Ngumiti naman siya rito at mabilis na bumati. Ngunit natigilan siya nang hindi man lamang itong umiti pabalik. Pagbukas ay tinitigan siya nito pababa sa kanyang paa at muling ibinalik ang tingin sa kanyang mukha. Ang akala ko ay nagkabalikan na kayo ni Christine. Sino naman to? Saan mo napulot ang babaeng ito? Mabilis na nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ibig na niyang kumalas mula sa pagkakahawak ni Tristan sa kamay niya. Napayuko na lamang siya dahil sa masakit na salitang binitawan ng mami nito. Mami, ano ba? Bakit ka naman ganyang magsalita? Hindi mo pa nga kilala si Jenny eh. Exactly. Hindi ko siya kilala. Pero basta suot niya, mukhang hindi siya anak ng negosyante. Ano bang trabaho mo, Iha? Nakapagtapos ka na ba ng pag-aaral? Napaangat naman siya ng tingin at ang una niyang tinignan ay si Tristan. Isa po akong... Siya ay janitress sa mall, Mami. OMG! Tristan, are you out of your mind? Are you crazy? Janitress talaga? Anong mali sa janitress, Mami? Marangal na trabaho yun. Anong nangyayari rito? Sabay-sabay nga silang napalingon sa lalaking nagsalita habang pababa ito ng hagdan. Dad? Oh, narito ka na pala. Bakit mukhang nagtatalo-talo na naman kayo? Saka ito tumingin kay Jenny. Magandang umaga po, sir. Utal niyang pagbati. Magandang umaga rin naman sa'yo, Iha. Siya ba yung sinasabi mong nobya mo? Na ipapakilala mo sa amin? Yes, Dad. Siya nga po. Si Jenny po. Pagsabihan mo yung anak mo, ha, Raymond? Pipili na lamang ng babaeng magiging girlfriend, yung janitress pa sa mall. Ano namang masama sa pagiging janitress, Olivia? Natigilan naman ito dahil sa sinabi ni Raymond. Pakaramdam ni Jenny ay 2 tao ang tagapagtanggol niya. Ngunit ganoon pamanay nasasaktan pa rin siya dahil hindi siya tanggap ng mami ni Tristan. Wala naman ako sinabing masama ang trabaho niya. Ang akin lang, pumili naman itong anak mo ng babaeng kagaya natin na mayaman, na kayang ipagmalaki sa lahat. Hindi yung janitress lang. Paano na kung mawalang galang na po, ma'am? Huwag niyo naman po sanang malitin ang trabahong meron ako. Hindi niyo na rin naman po kailangang ipagdiinan sa akin na mahirap lamang po ako, na hindi ako bagay sa uniko iho niyo. May damdamin rin po ako, ma'am. Aalis na po ako. Love, wait. Hindi ka aalis dito. Dito ka lang. Pagpigil ni Tristan sa kanya. Para ano? Para late-latein lang ng magulang mo? Hindi ko isisiksik ang sarili ko sa ayaw naman sa akin. Tama yan, Iha. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Enough, ma'am. Tumigil ka na. Okay, fine. Olivia, tigil na. Ano? Saka wala ba akong karapatan na sabihin kung anong gusto kong sabihin? Nanay ako ni Tristan at sasabihin ko kung ano ang gusto kong sabihin. Saka ito umalis sa harapan nila. Iha, ako na ang humingi ng tawad sa mga sinabi ng asawa ko sa iyo, ha? Pagpasensyahan mo na, Iha. Okay lang po. Totoo lang rin naman po ang sinabi niya. Sorry po sa abala. Sa kanya binawi ang braso niya mula kay Tristan at nagmadali siyang lumabas ng bahay. Sumunod naman sa kanya ang nobyo niya, ngunit tila ba hindi niya ito narinig. Walang tigil din ang pagpatak ng kanyang mga luha. Love, hintayin mo ako. Sandali lang. Huminto nga siya at tumarap dito. Sabi ko na, hindi ako matatanggap ng mami mo.
Kaya kahapon pa lang nung sinabi mong ipapakilala mo ko, kinakabahan na talaga ako. Kasi ganito pala yung mangyayari. Ang sakit-sakit, Tristan. Sobrang sakit. Lalong bumaba ang tingin ko sa sarili ko. Na ang mayayaman talaga ay para lang din sa mayayaman. Dahil kapag mahirap ang naging karelasyon ng mayaman, isipin ng lahat na pineperahan lang. Matagal mo na akong pinapatira sa hotel, hindi ba? Pero ayoko. Dahil alam kong ganoon ang iisipin sa akin ng ibang tao. Tigilan na natin to. Ayoko na, Tristan. Please naman Huwag naman ganito. Ano naman kung hindi ka tanggap ni Mami? Okay ka naman kay Dad eh. Isa pa, hindi naman si Mami ang boyfriend mo. Ako naman. Kahit ayaw niya sa'yo, ipaglalaban pa rin kita. At ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Sino man ang lang sa pagmamahalan nating dalawa, ipaglalaban at paglalaban kita. Kaya sana wag mo akong sukuan. Please, Jenny, nagmamakaawa ako sa'yo. Tumango na lamang siya at pinunasan ng mga luha niya. Nagpatid na rin siya sa apartment at pinalis din niya ito kaagad dahil gusto niyang mapag-isa. Nagmamadali at nanginginig sa galit si Tristan habang pauwi siya ng kanilang mansyon. Hindi niya palalagpasin ang ginawang pamamahiya ng mami niya sa kanyang nobya. Pagtapat niya ng kanilang gate, ay bumusina siya ng malakas at tarantang-taranta naman ang gwardiya habang pinagbubuksan siya nito. Nang maiparada ang sasakyan, ay patakbo siyang nagtungo sa loob ng bahay at alam niyang wala na roon ang daddy niya. Malakas na mga pagkatok ang ginawa niya sa pinto ng kwarto ni Olivia na halos gusto niya na itong gibain. Open the door! Kapag hindi mo ito binuksan, sisirain ko to! Kaagad ngang binuksan niyo ni Olivia at kaagad siyang pumasok sa loob ng kwarto nito at siya na nga ang nagsara. Ano, Tristan? Awayin mo ako because of her? May mali ba sa mga nasabi ko? Maling-mali. Sa tingin mo, tama ang ginawa mo sa babaeng mahal ko? Hindi mo na siya nirespeto. Pareho kayong babae, pero kung malitin mo siya, para siyang hayop. Pinoprotektahan lang kita mula sa kanya. Hindi mo alam kung anong balak niya sa'yo. Baka mahal ka lang niya dahil sa yaman mo. Bakit? Ganun ka rin ba kay Daddy? Nangunot naman ang noo nito dahil sa tanong niya. What? Anong sinasabi mo? Bakit ganyan ang tono ng salita mo? Bakit ganyan ang tanong mo sa akin? Hindi kita totoong nanay. So please, stop pretending. Matagal ko nang alam ang totoo. Na namatay ang totoong mami ko nang maipanganak ako. At ikaw, kasambay ka lang dati. Nang mawala si Mami, ay nagpakasal kayo ni Daddy. Sobra akong nasaktan nang malaman ko yun, na ang kinilala kong ina ay hindi ko naman pala tunay na nanay. Pero kahit napakasakit, inintindi ko pa rin. Wala kayong narinig sa akin. Hindi ko sinabi na alam ko na ang totoo. 10 taon ko nang alam ang buong katotohanan. Pero mas pinili kong manahimik at umaasa ako na kayo ang magsabi sa akin ng totoo. Ang damot nyo. Hindi nyo man lamang hinayaang makilala ko ang mami ko. Kahit wala na siya. Pati mga pictures niya, itinago nyo sa akin. Nilagay nyo sa basement. At kung late-latein mo si Jenny kanina, parang hindi ka naman galing sa hirap. Patawarin mo ako, Tristan. Hindi ko gustong itago sa iyo ang totoo. Ang daddy mo ang nakiusap sa akin na manatiling sikreto ang lahat. Dahil ayaw kanyang masaktan na namatay ang totoong mami mo. Dahil ikaw ang pinili nila na may ligtas. Gets mo naman ako kung ano ang ibig kong sabihin, hindi ba? Alam mo bang nakukonsensya ako habang inaalagaan mo ko? May batang napapabayaan. May batang uhaw sa atensyon at pagmamahal. Hindi kita maintindihan, Tristan. Tama na ang pagpapanggap. Mami, gaya ng sabi ko, alam ko na ang lahat. Nagkaroon ka ng boyfriend dati. Tapos nabuntis ka. Pero hindi ka pinanagutan ng ama ng pinagbubuntis mo. At ang anak mo ay dinala mo sa bahay ampunan. Dahil hindi mo siya kayang buhayin at alagaan. Pero nung handa ka nang magpakaina sa kanya, wala na yung bata kasi naampun na. Kaso namatay din yung umampun after 3 years. At hindi mo na alam kung nasaan na ang anak mong pinaampun mo 20 years ago. Hindi mo alam kung saan mo siya hanapin. Kaya't nag-hire ka ng investigador para mahanap mo siya. Pero anong nangyari? Wala, diba? Gulat na gulat ang reaksyon ni Olivia sa mga isiniwalat niya rito. Para itong nawalan ng lakas at napaupo na lamang sa dulo ng kama. Paano mong nalaman ang lahat ng yan, Tristan? Paano? 2 years ago, narinig ko kayo ng kaibigan mo na nag-uusap patungkol doon at lihim kang nakikipagkita sa investigador. Pero magpahanggang sa ngayon, ay hindi mo pa rin siya nahanap. Sinabi mo na ba ito sa daddy mo?
Of course not. Mas gusto kong ikaw ang magsabi nito sa kanya. Paano mo kinakayang mag-alaga ng ibang bata? Samantalang ibang nag-aalaga ng tunay mong anak. Ni hindi mo nga alam kung ano bang nangyari sa kanya eh. Huwag mo akong kakasyonin ganyan. Wala kang alam sa mga nangyari sa buhay ko, Tristan. Akala mo mapadali ang lahat? Hindi Tristan. Kaya mo siya ipinampun sa bahay ampunan? Mali yun. Walang kinalaman ng anak mo sa nangyari sa'yo. Alam mo ba kung anong hirap ng pinagdaraanan niya? Alam mo ba? What do you mean, Tristan? Don't tell me. Alam mo kung nasaan ang anak ko. Please, nagmamakaawa ko sa'yo. Kung ipinahanap mo rin siya at nahanap mo na, nagmamakaawa kung sabihin mo sa akin kung nasaan siya, kung anong nangyari sa kanya ngayon. Malalaman mo rin kung sino siya, pero ako lang bahala sa kanya ngayon. Ayusin mo muna ang ugali mo at huwag mong maliitin ang ibang tao, lalong-lalo na ang girlfriend ko. Nagulat naman siya nang bigla itong lumuhod sa harapan niya at yumakap pa ito sa binti niya. Habang paulit-ulit itong nagmamakaawa sa kanya na sabihin kung nasaan ang tunay nitong anak, yumuko naman siya upang alalayan itong tumayo. Kagaya ng sabi ko sa'yo, ako na munang bahala sa kanya. Tugon niya at tahimik na lumabas ng kwarto. Tristan, please! I'm begging you! Hindi niya na ito nilingon pa at dumiretso na siyang bumaba ng hagdan. Nagtungo siya sa sementeryo kung saan nakalibing ang tunay niyang ina. Palihim niya lamang itong binibisita dahil hindi alam ni Raymond na alam na niya ang totoo. Pagdating niya roon, ay nakita niyang may bagong bulaklak at alam niya kung kanino yun galing. Mami, sorry kung natagalan po ako bago po ako nakabalik. Binisita ka rin ni Daddy, no? Sa kabilang banda, naiintindihan ko si Daddy kung bakit niya inilihim sa akin ng totoo. Sobrang mahal na mahal niyo ako ni Daddy dahil mas pinili niyong ako ang mabuhay kaysa ikaw. Wika niya habang sunod-sunod na pumapatak ang mga luha niya. Nagulat naman siya nang biglang may humawak sa balikat niya, kaya mabilis niya itong nilingon. Dad? Alam mo na pala, anak. Kailan pa? Malumanay nitong tanong sa kanya. Matagal na, Dad. Pero bakit hindi mo sa akin sinabi? Sa tingin mo ba hindi ko yun maintindihan? Napayuko naman ang kanyang ama. Hindi sa ganun, anak. Ayoko lang na masaktan ka. Yun din kasi ang pili ng mami mo bago kanya ipinanganak. Kung sakali man daw na mawala siya, huwag ko na lang daw sabihin sa'yo. Sabi ko nga sa kanya malalaman at malalaman mo rin ang katotohanan dahil hahanapin mo siya. But after 2 years, nagkagusto ako sa Mami Olivia mo. Nagpakasal kami at itinuring kanyang parang tunay na anak. Kaya sana maintindihan mo, anak, kung bakit kinakailangan kong itago sa iyo ang totoo. Tumawag si Mami Olivia sa iyo? Hindi. Nagkausap pa kayo bago ka magpunta rito? Bumalik lang ako dahil hinahanap ko yung wallet ko. Pero ikaw ang natagpuan ko rito. Yes po. Nagkausap na po kami. Kinausap ko siya about sa nangyari kanina. At sinabi ko na rin sa kanya na alam ko na ang totoo. Na hindi siya ang totoo kong nanay. Pagpasensyahan mo na si Olivia, anak, ha. Overprotective lang talaga sa iyo yun. Hindi niya ako kailangang protektahan sa babaeng mahal ko, Dad. Tumango naman ito sa kanya at tinakbayan siya at sabay nilang pinagmasdan ng lapida ng kanyang ina. Wala rito ang wallet ko. Baka kung saan ko nahulog, anak. Uwi ka na ba? O pupuntahan mo pa si Jenny? Pupuntahan ko po siya, Dad. Ikaw po ba? Dadaan ka pa po ba sa opisina? Tumango naman ito sa kanya. Nagpaalam na nga sila kay Mary at sabay na nilang nilisan ang sementeryo. Nagtungo sa opisina si Raymond at siya naman ay sa apartment ni Jen. Ngunit nakakailang katok na siya sa pinto ng apartment nito ay wala pa rin nagbubukas. Kung kaya tinawagan na lamang niya ito. Pero kahit ang mga tawag niya ay hindi sinasagot ni Jenny. Nagtanong na nga rin siya sa mga nangungupahan doon dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang nobya. Ngunit ayon sa mga ito ay hindi nila napansing umalis si Jenny. Paulit-ulit niya na itong tinawagan kahit hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Nakailang text na rin siya rito ngunit wala siyang natanggap na reply mula rito. Kaya naman, umalis na lamang siya at nagbabakasakaling uwi ito sa kanila. Oh anak, kanina ko pa naririnig nang nagre-ring yung cellphone mo ah. Wala ka bang balak na sagutin yan? Si Tristan lang po yan, ma. Si Tristan pala eh. Bakit ayaw mong sagutin, anak? Magtapat ka nga sa akin. Nag-away ba kayo? Nagka-problema ba kayong dalawa? Alam mo anak, kahit hindi ako ang tunay mong nanay, alam ko kapag may problema ka, 10 years na tayo magkasama, alam ko kung kailan ka masaya
at kung kailan ka malungkot at may problema. Bakit po ganun, ma? Bakit kapag mahirap ka, parang ang dumi-dumi mo na kapag mahirap ka at nakipagrelasyon sa mayaman, isipin ng iba na gold digger ka? Bakit? Sino bang nagmalit sa'yo? Sino nagsabi sa'yo niyan? Yung mami po ni Tristan, ma. Ipinakilala niya po kasi ako sa parents niya. At gaya ng inaasahan ko, nangyari nga. Hindi po ako tanggap ng mami niya at iniisipan niya na baka pinaibarahan ko lang daw po si Tristan. Napakasakit niyang magsalita. Ang layo ng ugali ni Tristan sa kanya. Ano? Sinabi niya yun sa'yo? Napakasama niya. Kahit mayaman sila, wala silang karapatan na malitin at husgahan ka. Pero mas mabuti nang nalaman mo kaagad ang ugali ng nanay niya. Anong balak mo ngayon, anak? Tatapusin mo na ba ang relasyon niyo ni Tristan? Kung yun po ang makakabuti sa aming dalawa, ma, hindi ko po kayang isiksik ang sarili ko sa mami niya. Total, 3 buwan pa lang naman po kami. Hindi pa ganun katagal po ang pinagsamahan namin. Siguro nga, pinagtagpo lang kami pero hindi kami ang nakalaan para sa isa't isa. Pag-isipan mo ito ng mabuti, anak. Saka, sigurado akong masasaktan si Tristan sa gagawin mo. Napasa po na lamang sa noo si Jenny. Sumasakit ang ulo niya at hindi niya alam kung ano ba talaga ang gagawin niya. Maya-maya lang ay dumating na si Tristan, ngunit sinabi niyang ayaw niya na munang makipag-usap dito. Hindi naman ito nagpumilit pa at umuwi na lamang kahit 1 oras rin ng biyahe mula sa kanila. Nang makaalis na nga si Tristan, ay dumiretso na rin siya sa kwarto at nagkulong na lamang siya roon. Wala siyang ginawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Ilang beses na rin siyang sinubukang kausapin ng kanyang itinuturing na ina. Ngunit ayaw talaga niyang makipag-usap sa kahit kanino. Sinabi niyang hayaan na lamang muna siyang makapag-isa at iiyak ang lahat ng sakit para gumana yon kahit papaano. Hanggang sa makatulog na lamang siya sa kakaiyak. Pagkagising niya, ay nagpaalam na rin siya kay Rita na babalik na siya sa apartment dahil may pasok na siya kinabukasan. Hindi ka na ba muna kakain, anak? Nakaluto na rin ako ng hapunan eh. Sabayin mo na akong kumain. Sige po, sabay na po tayong kumain. Mahirap rin namang bumiyahe ng gutom, lalo na sa jeep. Napahinto-hinto po. Kinabukasan nga, ay pumasok na nga siya sa trabaho. Napakaraming missed calls at text ni Christian, ngunit hindi niya yun pinansin. Pumasok siya sa trabaho na parang walang pinagdaraan ng problema. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, ay tinawag siya ng katrabaho niya at sinabing may naghahanap sa kanyang babaeng mayaman. Hindi niya mahulaan kung sino ito, kaya naman tinungo na lamang niya ang itinuro ng katrabaho. Nakita niya ang babaeng nakatalikod. Hindi niya malaman kung bakit nakakaramdam siya ng kakaibang kaba habang papalapit sa babae. Magandang hapon po, ma'am. Hinahanap niyo raw po ako? Kagad naman itong lumingon sa kanya at bagya siyang napatras nang mamukhaan niya ito. Nakangiti ito sa kanya, ngunit may bahay din iyong pagtataray. Ano pong ginagawa niyo rito? Kung about po ito kay Tristan, nilayan ko na po siya. Kaya nga po ng sabi niyo, para po sa ikitatahimik nating lahat. Good girl. Mabuti naman at marunong kang lumugar. Tama yung ginawa mo. Dahil hindi kita gusto para sa anak ko. At dahil sa paglayo mo sa anak ko, bibigyan kita ng reward. Magkano ba ang gusto mo? Hindi ko po alam. Hindi ko po kailangan ng pera niyo. Hindi ko minahal si Tristan dahil sa pera niya. Minahal ko siya dahil mabuti siyang tao at mapagkumbaba. Mula nang makita ako ni Tristan dito, hindi ko alam kung bakit hindi niya ako tinitigilan. Hanggang sa nanligaw na siya sa akin. Hindi po ako ang naghahabol sa anak mo. And for your information, Mrs. Lacson, hindi ako kagaya ng ibang tao na mukhang pera, gaya ng iniisip mo. Huwag mo po akong husgahan na parang kilalang-kilala niyo na po ako. Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, kaya kong lumaban ng walang tulong ng ibang tao. Tumawa naman ito at pinalakpakan siya. Wow, best actress. I'm so proud of you, gold digger. Umalis ka na, Mrs. Lacson. Ayokong tuluyang mawalan ng respeto sa'yo. Ikaw ang umalis, Kenny. Dahil kaibigan ko ang may-ari ng mall na ito. Isang sabi ko lang sa kanya na patalsikin ka rito, talaga namang patatalsikin ka. Mas bagay sa'yo doon na lamang maglinis sa kalsada. Sa kanal dahil doon ka nababagay. Sa labis na pang-iinsulto sa kanya ni Olivia, ay hindi na siya nakapagpigil pa. Kaagad niya itong nilapitan at hinila ang buhok nito. Wala na siyang pakialam kung maraming nakatingin sa kanila. Lumaban rin naman ito
at sinabunutan rin siya. Hindi sila nagpapaawat kahit kanino. Hanggang sa itulak siya nito ng malakas, dahilan ng pagbagsak niya sa sahig at tumama ang ulo niya sa pader. Nanlaki naman ang mga mata ni Olivia nang makita ang nangyari sa kanya. Napakaraming tao sa paligid at nagdatingan na rin ang mga gwardiya ng mall. Nakahawak naman si Jenny sa kanyang ulo at nang tignan niya ang kanyang kamay ay may dugo ito. At dahil may phobia siya sa dugo ay kaagad siyang nawala ng malay. Labis naman ang kabang nararamdaman ni Olivia ng mga sandaling iyon. Nagkagulo na ang mga tao sa paligid dahil sa nangyari sa dalaga. Hindi ko sinasadya. Wala akong balak na saktan siya. Wala. Sigaw niya habang paikot-ikot sa kanyang kinatatayuan. May mga naghahagis na rin sa kanya ng mga plastic bottle at may nagsabi pa na ipakulong dapat siya. Samantalang si Jenny naman ay dinala na sa ospital. Hindi yun kalayuan sa mall. Sumunod naman siya kung saan dinala ang dalaga. Nanlalamig ang mga kamay at mga paa niya. Hindi niya alam kung bakit labis ang pag-aalala niya para rito. Tinulinan niya ang pagmamaneho upang makarating din kaagad sa ospital. Ang isa pang nakakadagdag ng kanyang kaba ay baka ipakulong siya ni Jenny kapag nagising ito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na hindi niya sinasadya hanggang sa makarating na nga rin siya sa ospital. Nasa ER na ang dalaga at wala pa rin itong malay. Nililinis naman ng mga babaeng nurse ang sugat sa ulo nito. Hindi naman na yun malaking ngunit madugo. Kagad nga siyang lumapit sa kinaroroonan ng dalaga. Kagad naman siyang tinanong ng isang nurse na umaasikaso rito kung siya ba ang ina ng pasyente. Tipid lang siyang umiling habang ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Ngayon pa lamang niya natitigan ang mukha ng dalaga. Napansin niyang kahawig niya ito, lalo na sa hubog ng mukha, ilong at mga labi. Bigla ring pumasok sa isip niya ang sinabi sa kanya ni Tristan na alam na nito kung nasaan ang anak niya. May kung anong kumurot sa puso niya at hindi niya naiwasang isipin na baka si Jenny nga ang kanyang anak. Ma'am, kanina pa po namin kayo tinatanong kung kayo po ba ang nanay na pasyente? Bakit po natulala po kayo? Tanong ng nurse na nagpabalik sa kanya sa wisyo. Oo, ako ang... Naputo lang sasabihin niya nang biglang sumigaw si Tristan mula sa kanyang likuran. May nag-report kasi rito na isinugod sa ospital si Jenny. Guard, palabasin niyo ang babaeng ito. Teka lang, tell me Tristan, si Jenny ba ang anak ko? Hindi ko sinasadya ang nangyari sa kanya. Aksidente yun. Siya kasi ang unang nanakit. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Ito ang tatandaan mo, Mami. Once na may nangyaring masama kay Jenny, hindi kita mapapatawad. Lumabas ka na ng ospital na to kung ayaw mong ipakaladkid pa kita sa mga guard. Wala na nga siyang nagawa kung hindi ang lumabas. Halo-halong emosyon na rin ang kanyang nararamdaman. Sa emergency room lamang din ay nagising na si Jenny. Pagdilat ng mga mata ay si Tristan ang unang nakita ng kanyang mga mata. Love, kumusta ka? Anong nararamdaman mo? Kailangan ka raw ipasitis scan. Hindi na Tristan, ayos lang ako. Saka may phobia kasi ako sa dugo Kaya't nawalan ako ng malay. Kitang-kita ko kasi kung paanong umagos ang dugo ni Mami Hilda nung maaksidente kami. Magmula nun, takot na ako sa dugo. Nanginginig ang katawan ko kapag nakakita ako ng dugo. Hindi ko nga akalain na naimatay pala ako at nandito na pala ako sa ospital. Oo, dinala ka raw ng mga staff ng mall. Huwag kang mag-alala, hindi ko palalagpasin itong ginawa sa'yo ni Mami. Huwag kang magalit sa kanya. Ako ang naunang nanakit, lumaban lang siya. At hindi niya sinasadyang maitulak ako. Pero bakit ba siya napunta ron? Hindi naman siya kaagad na nakakibo. Pero maya-maya ay sinabi na rin niya ang pinagmula ng pag-aaway nila ni Olivia. Pero dahil doon, ay lalong nanginig sa galit ang kanyang nobyo. Pinasitiskan pa rin siya upang makasiguro na walang malalang nangyari sa kanyang ulo. Sa awa ng Diyos ay wala naman kaya nakahinga na rin siya ng maluwa. Nakiusap rin siya na wag nang ipaalam sa mama niya ang mga nangyari sa kanya. At sinabi niyang huwag na ring sampahan ng kaso si Olivia. Total ay maayos naman na siya. Sumang-ayon naman si Tristan sa kagustuhan niya. Pansamantala siyang nanuluyan sa hotel na pagmamay-ari ng kanyang nobyo. Nakalibre siya dahil sa nangyari sa kanya. Nasa kwarto nga siya ngayon at kasama niya si Tristan. Halos ayaw siya nitong iwan. Love, pwede bang huwag ka nang magtrabaho sa mall? Ako na ang bahala sa'yo. Sa mama mo, ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan niyo. Hindi, love. Ayoko.
Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Kahit na nobya mo na ako, kailangan ko pa rin magbanat ng buto para sa sarili ko at para kay mama. Huwag mo akong alalahanin. Sanay ako sa hirap. Malungkot na nakatitig lamang sa kanya si Tristan at maya-maya ay nagsalita na ito. Love, kung sakali bang malaman mong may nililihim ako sa'yo, mapapatawad mo pa ba ako? Kagad naman siyang napabalikwas ng bangon at hinarap ito at mabilis na piniga ang mga panga nito. Hoy, Mr. Lacson, don't tell me may iba kang babae, ha? Natawa naman ito dahil sinabi niya. Kagad namang inalis nito ang kamay niya na nakapiga sa mga panga nito. Wala akong ibang babae, no? Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Itong aaminin ko sa'yo. Ilang buwan ko na itong pinaghahandaan. Hindi ko rin alam kung anong magiging reaksyon mo once na malaman mo ang totoo. Pinapakaba mo naman ako ng sobra. Sige na, Tristan. Sabihin mo na sa akin kung ano yan. At depende sa aaminin mo ang magiging reaksyon ko. Huminga ng malalim ang binata at hinawakan pa nga ang magkabila niyang kamay at marahang pinisili yon. Nakatitig naman siya habang hinihintay ang ipagtatapat nito sa kanya. Love, kasi paano ko ba itong sasabihin? Baka kasi magalit ka. Mas magagalit ako kung hindi mo sasabihin sa akin. Sige na, naghihintay ako, oh. Kilala ko ang tunay mong ina. Sa pagkakasabi pa lamang iyon ni Tristan, ay kagad nang kumabog ang dibdib niya. Sino, love? Sino? Saka bakit ngayon mo lamang sa akin sinabi to? Ang sabi mo ay ilang buwan mo nang pinaghahandaan bago aminin sa akin. Pero bakit? Ganun ba kahirap sabihin na kilala mo ang nanay ko? Paano mo siyang nakilala? Please, Tristan, sabihin mo sa akin. Dahil ang nanay mo at si Mami ay iisa. Kagad naman niyang binawi ang mga kamay niya rito at maluhalo ang tumitig sa mga mata ng binata. Anong ibig mo sabihin? Si Mang Olivia ang nanay ko? Ibig bang sabihin ay magkapatid tayo? Ano tong ginawa mo? Alam mo palang magkapatid tayo pero niligawan pa rin ako. Hindi ka ba nandidiri, ha? Hindi tayo magkapatid, Jenny. Dahil hindi ko totoong nanay si Mami. Patay na ang totoong Mami ko. At itinago rin nila sa akin ng totoo. Nung malaman ko ang buong katotohanan. At nung malaman ko rin may anak palang ipinaampon si Mami Olivia, ipinahanap ko yon. At nung matagpuan ka ng investigador na nagtatrabaho ko raw sa mall, ay kaagad kitang pinuntahan. Unang kita ko pa lamang sa'yo. Alam kong ikaw talaga ang anak niya. Dahil magkahawig na magkahawig kayo. At upang makasigurado talaga ako, nagpa-DNA test ako sa pamamagitan ng buhok mo. Buhok ni Mami Olivia. I'm sorry, love, kung ngayon ko lang sinabi sa ito. Ipinapahanap ka rin niya, pero mas nauna akong mahanap ka. Napailing-iling na lamang siya sa mga sinabi sa kanya ni Tristan. Hindi niya malaman kung paniniwalaan niya ba ito, at mas lalong hindi niya malaman kung ano ba ang mararamdaman niya. Tumalikod na lamang siya rito, at hindi na nakapagsalita pa. Parang alam na rin ni Mami na ikaw ang anak niya. Dahil nung nasa ER ka, tinanong niya ako kung ikaw ba ang anak niya. Nakiusap siya sa akin, nasabihin ko ang totoo. Pero alam kong hindi yun ang tamang panahon para sabihin. Tristan, please, iwan mo muna ako. Gusto ko mapag-isa. Love, ang sabi ko, gusto ko mapag-isa. So please leave me. Tumangu-tangu na lamang ito sa kanya at lumabas na nga ng kwarto. Doon na nga siya humagulgol ng iyak. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng nanlait, humusga at nanakit sa kanya, ayun pala ang kanyang totoong nanay. Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa? Sabay hagis niya sa mga una na madadakma niya. Sana si Mama Rita na lang talaga ang totoo kong nanay. Sana siya na lang. Bakit ang sama-sama ng totoo kong nanay? Ipinaampon na nga niya ako. Tapos sinuhusgahan niya pa ang pagkatao ko. 2 araw ang lumipas nang magtungo si Olivia sa hotel. Kasama niya si Tristan. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman habang patungo siya sa kwartong kinaroroonan ng dalaga. Labis ang pagsisisi niya nang malamang mula kay Christian na si Jenny pala ang kanyang anak. Nandito po si Jenny, Mami. Malaking naging kasalanan mo sa kanya. Kaya kung may masabi man siya sa'yo na masasakit na salita, tanggapin mo yon. Dahil natural na makakapagbitaw siya sa'yo ng mga masasakit na salita. Alam ko yun, anak. Paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa kanya hanggang sa mapatawad niya ako. Alam kong sobra ko siyang nasaktan, kaya tatanggapin ko lahat ng sasabihin niya. Pagkasabi nga niyang iyon, ay kaagad na ngang kumatok sa pinto si Tristan.
Maya-maya lang ay bumukas na rin iyon. Nagtagpo ang mga mata nilang mag-ina. Puno ng luha ang mga mata ng dalaga, kung kaya't mas lalo siyang naawa rito. Nauna namang pumasok si Tristan sa loob habang nanatili naman siyang nakatayo sa pinto at nakatitig lamang sa kanyang anak. Ano pong ginagawa niyo rito? Anak? Anak? Akma na sana niya itong yayakapin, ngunit mabilis itong umiiwas sa kanya. Anak, patawarin mo sana ako. Patawarin mo si nanay sa lahat ng mga kasalanan ko sa iyo. Labis kong pinagsisisihan ng mga nagawa ko. Isinara naman ni Tristan ang pinto ng hotel room upang walang makakita at makarinig sa kanila. Aminin ko po, sobrang sakit ng ginawa mo sa akin, lalo na nung ipinampon mo ako sa bayampunan. Nung may umampon naman sa akin, hindi rin nagtagal na matay siya. Ako ang sinisisi ng mga kamag-anak noon. Pinalayas nila ako at halos 2 taon akong nagpagala-gala sa langsangan. Walang bahay, walang pamilya, walang nagmamahal. Kung hindi pa ako kinupkop ni Mama Rita, baka matagal na akong namatay. Napahagulgol na lamang ng iyak si Olivia. Hindi niya sukat akalain na ganoon kahirap ang pinagdaanan ng kanyang anak. Patawarin mo sana ako, anak. Kung may babalik ko lang talagang panahon, hindi ko ginawa sana ang ginawa ko noon. Patawad, anak. Patawad. Saka siya lumuhod sa harapan nito at yumakap sa mga hita ng dalaga. Hindi naman makapagsalita ang dalaga at tanging pag-iyak lamang ang ginawa nito. Maya-maya lamang ay tumayo na si Olivia at inalalayan naman siya ni Tristan. Muli akong humihingi ng tawad sa iyo, anak. Hintayin kung dumating ang panahon na mapatawad mo ako. Hindi kita susukuan. Babawi ako sa iyo sa lahat ng pagkukulang ko. Tumango na lamang ito sa kanya at lumabas na nga siya ng hotel room at naiwan naman ang magkasintahan sa loob. Pagkalabas nga niya, ay nanlambot ang mga tuhod niya at napasandal siya sa pader at doon muling umiyak ng umiyak. Makalipas ang ilang minuto, ay nagdesisyon na nga siyang umuwi ng bahay. Nagkulong lamang siya roon maghapon. Hindi siya kumain at ayaw niyang magpaistorbo sa kahit na kanino. Hindi nga sumuko si Olivia. Halos araw-araw niyang pinupuntahan sa hotel at sa mall si Jenny upang makausap lamang ito. Ngunit kagaya ng dati, ay hindi siya gaanong kinakausap ng dalaga. Laglag ang mga balikat niya habang papasok ng mansyon nang bigla niyang makita si Raymond na nasa harapan na niya. Nabigla siya sapagkat hindi niya akalain na nasa bahay na ito. Saan ka galing? Ang sabi sa akin ni Manang Emelita, palagi ka raw wala sa bahay. Palagi ka raw umaalis. Sinong pinupuntahan mo? Pakiramdam niya ay umurong ang kanyang dila at nagsara ang kanyang mga panga. Hindi pa kasi niya na ipagtatapat kay Raymond ang katotohanan na anak niya si Jenny. Kagad namang nangilid ang mga luha niya at yumakap na lamang rito. Paulit-ulit siyang humingi rito ng tawad kahit hindi pa naman niya na ipagtatapat ang totoo. Anong nagawa mo, Olivia? Sabihin mo sa akin, bakit ka humingi ng tawad sa akin? Tanong muli nito sa kanya at kumalas mula sa pagkakayakap niya. Patawarin mo ako. Hindi ko sinabi sa iyong totoo na nagkaroon ako ng anak at dinala ko siya sa bahay ampunan at ngayon ay nakita at nakilala ko na siya. Labis ang pagsisisi ko. Ano ka mo? May anak ka? Sino? Nasaan siya? Bakit hindi mo sa akin sinabi? Sunod-sunod itong tanong sa kanya. Oh, Raymond, nabuntis ako ng nobyo ko noon at nung pumasok ako sa inyo bilang kasambahay, 4 na buwan pa lamang mula ng mga anak ako sa anak ko at itinampon ko siya dahil hindi ko siya kayang buhayin ng mga panahong iyon. Uli lang lubos na rin ako at iniwan pa kami ng ama ng anak ko at yun lamang ang tanging naisip kong paraan para mabuhay ang anak ko. Hindi ko akalain na may aangkon sa kanya paglipas ng 5 taon. Ipinahanap ko siya at nalaman yun ni Tristan at ipinahanap rin niya ang anak ko at siya ang unang nakahanap. Tinanong naman siyang muli ni Raymond kung nasaan ang anak niya. Kaya naman sinabi niya ng si Jenny ang anak niya. Nagulat ito dahil sa inamin niya pero hindi ito nagalit sa kanya. Bagkus ay niyakap siya nito ng mahigpit. Makalipas ang ilang linggo ay nagising si Olivia sa mga ingay mula sa sala. Pagsilip niya mula sa hagdan ay nanlaki ang mga mata niya nang makita sina Tristan, Raymond at pati na rin si Jenny. Kagad niyang inayos ang sarili at mabilis na bumaba ng hagdan. Kinakabahan pa siyang lumapit sa mga ito hanggang sa ngumiti sa kanya si Jenny. Good morning po, nakangiting pagbati ng dalaga sa kanya.
Kaya naman kusa na ring ngumiti ang mga mata at pati na rin ang mga labi niya. Kaagad ding nangilid ang mga luha niya. Good morning din, Iya. Mabuti't napunta ka rito. Kasi po, gusto po kitang makita, Nay. Mabilis na rumagasa ang mga luha sa kanyang mukha nang marinig niyang tinawag siyang nanay ni Jenny. Hindi na siya nagdalawang isip na yakapin ang kanyang anak, habang kapwa luhaan ang mga mata nila. Patawarin mo ang nanay, ha? Patawad, anak ko. Kalimutan na po natin yun, Nay. Magsimula po tayong muli. Sinabi ko na po kay Mama Rita ang totoo, at siya po mismo ang nagsabi sa akin na bigyan kita ng pagkakataon na makabawi sa akin. Patawarin niyo rin po ako kung naging matigas po ako. Naiintindihan kita, anak. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Ako ang may malaking kasalanan at pagkukulang sa iyo. Nagkapatawaran nga silang mag-ina, at ang luhang pumapatak mula sa kanilang mga mata ay luha ng kaligayahan, hindi na ng pagsisisi at kalungkutan. Ipinakilala rin ni Jenny kay Olivia ang taong tumulong at nag-alaga sa kanya ng 10 taon. Walang iba kung hindi si Rita, at labis ang pasasalamat ni Olivia rito. Masaya si Jenny dahil magkasundo ang kanyang totoong ina at ang itinuturing niyang ina. Kahit sa mansyon na rin siya nakatira, ay madalas pa rin niyang bisitahin si Rita. Sa mansyon niya na rin ito pinapatira. Total ay si Raymond naman ang nag-aalok, ngunit mas gusto na Rita na manatili sa sariling bahay. Hindi nagtagal, inalok na rin siya ni Tristan ng kasal at hindi niya naman ito tinanggihan pa. Kaya naman sobrang saya ng kanyang nobyo. At makalipas lamang ang 4 na buwan, ay kinasal na nga rin sila. Marami mang kinaharap na problema, ay sa pag-iisang dibdib pa rin nauwi ang lahat. Mas pinili nilang sa mansyon na lamang tumira upang sama-sama sila roon. Madalas rin na dumadalaw si Rita sa kanila, lalo na nang magdalang tao siya at mga anak. Wala na akong mahiling pa sa buhay, love, dahil nasa akin na ang lahat. Ikaw at ang anak nating si Atasha, mahal na mahal ko kayo. Malambing sambit ni Tristan sa kanya at umalik dito sa noo niya. Mahal na mahal din kita, love. Ikaw ang naging daan upang mahanap ko ang totoo kong nanay. Masarap sa pakiramdam na kasama ko na siya, na hindi na lamang pangarap ang lahat. Hindi ko man nakita at nakilala ang totoong tatay ko. Masaya pa rin ako dahil may Daddy Raymond ako, na mahal ako, at parang tunay na anak ang turing sa akin. Nang mag-1 taon na ang kanilang anak na si Atasha, ay nag-aral na sa AL si Jenny, at nang makagraduate, ay nag-aral naman siya ng kolehiyo, hanggang sa makapagtapos at tinupad na niya ang pangarap na maging chef. Tinutulungan na rin siya ni Tristan na magkaroon ng sariling restaurant at malapit lang din iyon sa hotel na pagmamayari nito. Sa paglipas pa ng ilang taon, ay nadagdagan pa ng 2 ang kanilang anak na parehong mga lalaki, sina Christian at James. Sa ngayon, ay masaya at payapa ang kanilang pamumuhay. Marami rin silang tinutulungang mahihirap na tao, lalo na ang mga walang sariling tahanan. Nagpatayo si Tristan ng mga bahay para sa mga ito at binigyan na rin ng trabaho upang may pangtustos sa pang-araw-araw na gastusin. Buwan-buwan na rin nagbibigay ng sako-sakong bigas ang mag-asawa sa mga taong binigyan nila ng sariling tahanan. Dahil alam ni Jenny, ang pakiramdam na walang masisilungan, araw man o gabi.